What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog. Dito pa rin sa Uncle B Basketball Tutorials. Mga kapito, tuloy-tuloy ang ating pagtalakay at pagbibigay ng impormasyon sa mga bagong rules and regulations na lumalabas ngayong taong 2024. Mga kapito, gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang lahat ng mga pagbabago o mga bagong rules na lumalabas ngayon ay nasa ilalim po yan ng FIBA o BRI o Official Basketball Rules Interpretation na mayroong effectivity noong 1st of May 2024. So yung mga kapito, kaya ang tatalakayin natin sa video ito, ang bagong rules ay nakapaloob sa Article number 31, Goaltending and Interference. Ano-ano nga ba yung mga bagong rules na to, mga kapito? Ang bagong rules na to, mga kapito, ay nakapaloob sa Article number 31-15 at saka Article number 31-16 examples. So sa ilalim ng mga examples na yan, mayroong mga interpretasyon. So yon ang ating tatalakayin ngayon sa vlog na to. Pero mga kapito, bago tayo dumako dyan sa tinatawag na mga bagong rules and regulations na yan, alamin muna natin ang statement na nakapaloob dyan. Okay? So talakayin natin ang statement number article number 31-13. Sinasabi sa article na yan, statement kung ang bola ay nasa ere sa tangkang pagbubuslo ng isang player habang ang bola ay papunta sa direksyon ng ring. Ang lahat ng paghihigpit patungkol sa goaltending and interference ay kailangan malaman. So yun ang sinasabi sa statement na yon. Of course, kaya nakapaloob siya sa article number 31 ng goaltending interference kasi ang motion ng bola, tinira ng player ang motion ng bola papunta sa ring. So ano man ang mangyayari sa interruption or pagsagi ng bola dyan ay kailangan malaman kung ito ba ay legal o hindi sa ilalim ng article number 31 goaltending interference. So yun ang statement. Ngayon mga kapito, ano ba yung mga bagong rules na yan? Ito yung article number 31-15 at saka article number 31-16. So unahin natin ang example ng article number 31-15. Sinasabi sa example mga kapito, ito, patapos na ang second quarter at si A1 ay tumira ng isang pagbubuslo. Ang bola ay tumama sa ring at tumalbog pataas. Ang bola ay legal na nasagi ni B2. Bago pa man pumasok ang bola sa ring, tumunog ang buzzer ng orasan para sa pagtatapos ng quarter. So yun ang example mga kapito. So lagyan natin ang diagram para mas lalo pang maintindihan ng mga subscribers natin, ng mga viewers, of course ng mga kapito natin kung ano talaga ang nangyari sa ilalim ng example na yan. So ito ang diagram mga kapito. So makikita dyan sa diagram na patapos na ang second quarter at si A1 ay tumira ng isang pagbubuslo. Ang bola ay tumama sa ring, makikita niya na tumalbog pataas ang bola. Ang bola ay legal na nasagi ni B2. Bago pa man pumasok ang bola sa ring, tumunog ang buzzer ng orasan para sa pagtatapos ng quarter. Linagyan pa na natin ng slow motion ang diagram na yan mga kapito para sa pangalawang pagkakataon mas mabagal at mas lalo nating maintindihan kung ano ang nangyari sa senaryo sa ilalim ng example na yan. Kaya mga kapito, ngayon alamin natin ang interpretasyon ng article number 31-15. Ano nga ba ang interpretasyon dito ni FIBA? Sinasabi sa interpretasyon na ang pagpasok ng bola sa ring ay hindi may tuturing na counted. Pagkatapos tumunog ang buzzer noong nasagi ni B2 ang bola, ay kaagad na dead ball na ang kalagayan ng bola. So yun ang interpretasyon mga kapito, maliwanag na ang pagpasok ng bola ay not counted na. Okay? Hindi na maituturing na counted yon. Dahil sinasabi na pagkatapos tumunog yung buzzer, okay? Ang kalagayan ng bola sa ere ay dead ball na. Okay? So, nasagi ni B2 ang bola. Nung nasagi ni B2 ang bola, ang kalagayan ng bola sa ere ay dead ball na. Okay? Kasi tumunog na nga yung buzzer. So, yun ang interpretasyon ni FIBA patungkol sa example na yan. Ngayon mga kapito, dumako tayo doon sa example, article number 31-16. Ano naman ang sinasabi sa ilalim na example na yan?
Ito mga kapito ang sinasabi dyan. Si A1 ay nagtangka ng pagbubuslo. Habang ang bola ay nasa ere, nagkaroon ng foul si B1 kay A1. Sa pagkakataon na ito, si B2 ay legal na nasagi ang bola sa ere. Pumasok ang bola sa ring. So yan mga kapito ang example. Okay? So sinulat natin sa screen, Tagalog na Tagalog, basahin natin kung ano ang nangyari. Pero para mas lalo pang maliwanagan ang mga viewers natin, ang mga subscribers natin at mga kapito natin, lalagyan uli natin ng diagram kung ano talaga ang totoong nangyari sa ilalim ng example na yan. So ayan ang diagram mga kapito. So makikita natin dyan sa A1, okay, ay nagtangka ng pagbubuslo. So habang ang bola ay nasa ere, nagkaroon ng foul si B1 kay A1. Sa pagkakataon na to, si B2 ay legal na nasagi ang bola sa ere, pumasok ang bola sa ring. Yon. Meron din tayong slow motion dyan mga kapito para sa pangalawang pagkakataon. Mas mabagal, mas lalong maintindihan ng mga subscribers natin, ng mga manonood natin kung ano talaga ang totoong nangyari dyan. Okay? So yan mga kapito, ang diagram sa ilalim ng tinatawag na example, article number 31-16. So sana maliwanag sa inyo kung anong talaga ang nangyari doon. Okay? So ikwento natin ng konti. Konting-konti lang para mas lalo nating maintindihan. Okay? So sa pagkakataon na yan, yung example na yan, si A1 may bantay. Of course, si B1 ang bantay niyan. Ngayon, pagtira ni A1, okay, nung nai-release na ang bola, nagkaroon ng foul si B1 kay A1. Okay? So ang bola ay nasa ere na. Habang ang bola ay nasa ere, okay, nasagi ni B2 ang bola. Okay? Of course, mga kapito, pipito ng foul doon sa babae, di ba? Nung tumira si A1 at nagkaroon ng contact si B1 doon kay A1, pipito ang referee of course ng foul. Habang ang bola ang nasa ere na, sa ere na, ang kalagayan ng bola nasa ere, natapik o nasagi ni A1, ni B2 ang bola sa ere. Okay? So sa pagkakataon na yon, pumasok pa rin ang bola, tuloy-tuloy pa rin sa ring bagamat nasagi ni B2. Iyon ang sitwasyon, di ba? So alamin natin ang interpretasyon, kung ano ang interpretasyon ni FIBA patungkol sa senaryo na yan. Ito mga kapito, sinasabi ang pagpasok ng bola sa ring ay hindi na maituturing na counted. Pagkatapos pumito ng referee at nasagi ang bola sa ere ni B2, dead ball na ang kalagayan ng bola sa ere. So, yun mga kapito. Nung pagpito ng referee, okay, habang ang bola ay nasa ere, pagtira ni A1, na foul ni B1 si A1 at of course pipito ang referee, okay, habang ang bola ay nasa ere, nasagi ni B2 legally. Ibig sabihin, ini-interpret dyan na ang motion ng bola ay pataas kasi legal niyang na-touch. Di ba? Okay mga kapito. Ngayon, sinasabi na ang pagkasagi ng bola sa ere ni B2, iyon ang panahon na dead ball situation na ang kalagayan ng bola. Okay? So maliwanag ang interpretasyon na binigay ng FIBA patungkol sa example ng article number 31-16. Mga kapito. Ngayon, analisahin natin ang dalawang example na yan patungkol dyan sa bagong rules na yan mga kapito. Lumalabas dyan mga kapito na ang pagkasagi ng bola, both scenarios yung unang example tsaka pangalawang example, both scenarios, na ang motion ng bola ay pataas dahil sinasabing legal ang pagkakasagi ng player B doon sa bola. So legal, ibig sabihin pataas, di ba? So lumalabas lang nung pagkasagi ng bola ay dead ball situation na ang kalagayan nito nung nasagi. Okay? Kaya kahit pumasok yon ay not counted na. Okay? So yon, sana maintindihan natin at hindi tayo ma-confuse doon sa scenario na yon, ano, sa mga examples na yon, sa mga bagong rules na yan na lumabas.
Okay? Basta maliwanag na sinasabi ng rules and regulations sa ilalim ng Article number 31, goaltending and interference, na kapag naka-encounter tayo ng ganyang sitwasyon, okay, ganyang pangyayari sa loob ng basketball court, mga kapito, wag po nating tatawagan yan ng counted. Dahil sinasabi, not counted na yan. Okay? So, kapulutan po natin ng aral yan para may apply natin yan sa loob ng basketball court. Okay? At kung ano man ang mga katanungan ng mga coaches at ng mga players, meron tayong sagot na ibibigay sa kanila. Dahil sa article number 31 nga, sa bagong rules and regulations ng goaltending and interference sa ilalim ng official basketball rules and interpretation, not counted na po yan. Okay? Basta ma-encounter lang natin yung mga ganyang senaryo. Ngayon mga kapito, sana mas maliwanag yan. Ngayon mga kapito, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtalakay sa mga bagong rules and regulations na lumalabas ngayon. Ano? Nung mga nakaraang vlog natin, mga bagong rules and regulations rin ang tinalakay natin. Itong video natin ngayon, bagong rules and regulations. At sa mga susunod na mga vlog natin, ay mga bagong rules and regulations pa rin ang itatopic natin para magkaroon ng kaalaman ang ating mga subscribers at mga viewers na patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel, sa mga kabaro natin, arbitero, mga kapito, lalong-lalo na doon sa mga bagong referees na nagtitiwala kay Uncle B dito sa ating YouTube channel na makakapulot sila ng mga aral regarding sa mga rules and regulations ng basketball na lumalabas ngayon. Of course, yung mga bago na yan. Eh, maraming nagre-request sa atin na mag-vlog tayo regarding sa mga bagong rules and regulations. Kaya pinagbibigyan lang natin sila at sana makatulong tayo sa mga viewers natin. Okay mga kapito, so shoutout na lang sa lahat ng mga ka-arbitero, mga kapito natin sa panig man kayo ng mundo naroon. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sana nasa mabuti kayong kalagayan palagi para sa ating patuloy na pagtakbo at pagpito. Okay mga kapito, alagaan natin ang ating mga sarili. At dito ko natatapusin ang ating video. Of course, magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Walang iwanan. Patuloy lang kayo manood dito sa ating YouTube channel, sa YouTube channel ni Uncle B. God bless us all. Peace out.